999 sir, Divisoria to 999. Ayan. Wala. 999. Foreigner, yung na-deliveran natin doon ano. At napalaban tayo sa Englishan at may butit na lang at meron tayong baong kahit pa paano English at hindi tayo naubusan. Ay, nako. Sa 999 sir, Divisoria to 999. Ayan. Wala. 999. Eto sir, ano lang to? OSIC S9R pero maganda yung cam niya. So yun. Interesado din si Chip bumili ng camera no. So ayan. So ayan, meron na po tayong nakuhang orders at nakuha na po natin yung items at di-deliver na lang po natin ito. At meron po tayong 9 kilometers distance papunta doon sa ating drop-off location. And then ang oras ng ating biyahe papunta doon is meron po tayong 15 minutes running papunta po roon sa ating drop-off location sa Pasig. So naka-open location po ako ngayon at hindi po ako kumuha ng planner. So ibig sabihin kahit saan to pwede para at least mga long distance ang makukuha ko and then malaki yung fare. So yun yung kagandahan kapag open location ka, malaki yung fare mo at mga long distance ang makukuha mong booking. So meron po tayong 138 pesos na delivery fee papunta po dun sa ating drop off location. So ano pang inaantay natin? Let's go! Hindi sinasagot. Ayan. So ito yung mga problema na may mga delivery rider minsan ano, yung mahirap kontakin yung customer pagdating dito sa drop off location. So kahit nag-message ka na ng matagal galing dun sa pick up location na papunta ka na, ito yung problema minsan, hindi naabangan yung pagdating namin. Kaya ganito, kanina pa ako tumatawag, so walang sumasagot. Or daw siya. Sige, akyatin ko na lang to. Walang choice. Ay naka. So inakyat lang po muna natin yung order ng customer dun sa unit niya sa 8th floor. May mga ganito talaga na kailangan nating gawin para mayatid yung order nila ano, kahit pa saan yan, sa tuktok pa yan. So kailangan natin yatid. Ay, at ang problema pa yon, ang foreigner yung na-deliveran natin doon ano. At napalaban tayo sa Englishan at may butit na lang at meron tayong baong kahit pa paano English at hindi tayo naubusan. Ay, nako. So yan lang yung mga experience natin sa pagdi-deliver ng mga foods or kahit ano pang mga delivery yan. So may mga ganyan talaga, mahirap kontakin minsan at paakyatin ka pa dun mismo dun sa unit nila. So door to door yung delivery. So ayaw man natin minsan na ganon, wala tayong magagawa. Dahil kung ayaw kunin sa baba, alam naman hindi natin ito hatid sa kanila. So dahil cash yung payment yung order na yon, obligado tayong ihatid dun sa unit niya. So yun lang mga lods at stay calm lang tayo. Kalmado lang lagi sa bawat customer dahil iba-iba po talaga ang ugali ng mga yan. Iba-iba rin yung kanilang gusto. So may ibang customer dyan is nakaabang na sir dahil nakikita dun sa maps nila, sa GPS nung apps nila no. So na kung saan na banda yung rider. So salute din po sa kanila dahil nakakaintindi sila sa mga trabaho gaya namin sa trabaho namin at nakaabang nga po sila doon sa pagdating namin. So and then kaming mga rider, so kalmado lang sa lahat ng pagkakataon dahil hindi talaga, sabi ko, hindi lahat ng customer ay pare-parehas. So yun lang mga loads at tuloy tayo sa biyahe natin ngayon araw na to. Sana makarami tayo ngayong araw. So ayan, pauwi na tayo
Nag-off na ako ng apps mga bago mag 8 PM dahil inabot na tayo ng ulan. Umulan ulit dun sa ating huling pinagdeliveran. So kaya napilitan na tayo mag-off. Ang buong kinita natin ngayong araw is from 11 to bago mag 8 PM is umabot lamang to tayo ng 1,000 pesos mahigit ano. So dahil umulan at inabot ako ng ulan ng around mga 3 PM pas umulan-ulan doon, so nahinto yung biyahe natin and then di tayo naka kuha ng booking ano na maayos dahil malakas ang buhos ng ulan. So nagpahinga muna tayo, pero kahit paano may kita pa rin tayo na maayos. Buti lang at mayroong ganitong klaseng trabaho. Nakakatulong talaga at malaking tulong talaga ito sa amin. Pandagdag na rin sa gustusin namin